Amen. Hello. Hello, hello. Hi, hi. Hello, hi. Hello, hello. Bago po ako special number, gusto ko rin po muna mag-testimony. Although, this coming Tuesday pa po ang birthday ko, nagpapasalamat na po ako sa Panginoon dahil panibagong taon na naman po ang nadagdag sa akin. And at the same time, napaka-faithful po ng Panginoon sa aming pamilya, sa aming dalawang anak. Wala po nagkakasakit sa kanila. Kami pong mag-asawa, healthy rin po at wala pong na-hospital sa amin. At malaking pasasalamat ko din po sa Panginoon na meron po kaming simbahan na kasama po namin sa mga panalangin namin. Sa ngayon po, tinuturoan kami ng Panginoon sa maraming bagay. At isa pong itinuturo ng Panginoon sa amin ay ang maghintay at magtiwala lang sa plano ng Panginoon sa buhay namin. Kaya po maganda po talaga yung preaching ni Pastor kaninang umaga na alam natin na makapangyarihan ng Panginoon eh. Pero ang pinaka-importante sa bawat araw sa buhay natin, ramdam natin ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng mga
pagpapala na patuloy niyang ibinibigay sa atin. So yun po yung malaking blessing na hindi naman po pinansyal lang ang pagpapala ng Panginoon sa atin eh. Kalusugan, kakontentuhan sa buhay, at katuwaan po sa paglilingkod sa Panginoon. Yun lang po. Salamat po. A little boy of 13 was on his way to school. He heard a crowd of people laughing and he went to take a look. Thousands were listening to the stories of one man. He spoke with such wisdom, even the kids could understand. The hours passed so quickly, the days turned into night. Everyone was hungry, but there was no food in sight. The boy looked in his lunchbox at a little that he had. He wasn't sure what could it do. There were thousands to be fed, but he saw the twinkling eyes of Jesus, the kindness in his smile, and the boy cried out with the trust of a child. He said, "Take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all to feed them all." I often think about that boy when I'm feeling small, and I worry that the work I do means nothing at all. But every single tear I cry is a diamond in his hands, and every door that slams in my face I will offer up in prayer. So I'll give you every breath that I have. Oh Lord, you can work miracle. All you need is my amen. So take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. I hope it's not too small. I trust in you. I trust in you. So take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. No gift is too small. Hello, amen. Magandang hapon po ulit. I-welcome po ulit natin sa pulpito po natin, Pastor Greg Peralta, amen. Praise the Lord.
Okay, maraming salamat po. At nakakatuwa po at nakaka-bless po ang mga testimony kanina. At tunay na ang Panginoon ay laging may ginagawa sa buhay natin. And you must have a great faith to see and count what God is doing on a daily basis. Sabi nga ng awit, you'll count your blessings, di ba? And it will surprise you what the Lord has done. Every day, meron tayong testimony. Hindi po lumulubog ang araw na walang ginawa ang Diyos sa buhay natin. Okay? And we praise the Lord for that. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Ngayong hapon, sa ating pong pagpapatuloy, mula pa kaninang umaga, ang ating pag-aaral po ay ating matutunghayan sa Hebreo 11 at ating pong babasahin ng talatang 1 hanggang 6, Hebrews 11 verse 6. 1 to 6. Hebrews 11, 1 to 6. Okay, let us all stand up please, mga kapatid. Hebrews 11 verses 1 to 6. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts. And by it he, being dead, yet speaketh. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him, for before his translation he had this testimony that he pleased God. But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, pagpalain niyo po kami, una Panginoon, ng inyong presensya. Kumilos po kayo sa aming kalagitnaan. Katagpuin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang iyong kalooban, ang isang mangyari, at maranasan namin ang iyong kapangyarihan sa iba't ibang pamamaraan, Panginoon. Tulungan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all be seated, please. Ating paksa ngayong hapon, obtaining a good report. Obtaining a good report. Sabi po sa verse 2 of Hebrews 11, for by it, meaning by faith, the elders obtained a good report. The elders obtained a good report. Alam po ninyo mga kapatid, alam naman natin na ang isang mananampalataya pag namatay sa langit ang uwi. Amen? Amen. At alam naman natin na ang ating kaligtasan hindi nawawala. Pagka talagang totoong ligtas, magpakailan-kailan man na yan. Wala nang burahan, wala nang bawian, talagang saved ka na. Once you are saved, you are forever saved. Praise the Lord. Okay? Aanin mo nga naman ang kaligtasang nawawala. Ayaw natin noon. Gusto natin yung talagang turo ng Bible na ang kaligtasan ay hindi po nawawala. Alam niyo po ba na pagdating natin sa langit, napakaganda ng buhay natin? Did you know that? Kanina napakinggan ko yung awit ng, choir ba yun? Ano ba tawag ninyo doon? Choir! Okay, ang ganda ng awit ng choir. But with all due respect sa choir, mas magagaling umawit daw ang mga anghel. Batay lang sa aking mga nababasa. Okay?
Ini-imagine ko ang langit talagang napakagandang lugar. Ano? Isip-isipin ninyo, wala nang pagtangis, wala nang gutom, dahil hindi gumagabi dun eh, di walang puyat. Di ba? Alangan naman magpuyat ka sa umaga. Di ba? Hindi gumagabi, walang puyat. Pag walang puyat, walang antok. Walang ganitong oras. Ano? Sipin nyo, ang ganda ng langit. Ano? To name a few things. Napakadaming blessing doon. Napakagandang karanasan. As Christians, in God's time, we would like to be in heaven. Amen? Kaya lang, ang realidad ng buhay natin, nasa lupa pa tayo. Mamaya, pagkatapos ng service, uuwi kayo sa kanya-kanyang mga bahay. Darat na ninyo ang mga kasamahan nyo sa bahay. May mga gagawin kayo bukas, maghahanap buhay kayo. Kung mga estudyante, mag-aaral, papasok. Araw-araw yon. Yun ang realidad ng buhay. Then, hindi natin alam bukas, baka may mga bagong problema na naman. Hindi natin alam bukas kung may mga taong hindi na naman tayo makakasundo or vice versa. Hindi natin alam kung hanggang kailan. Kung 1 week, 1 month, 1 year, 2 more years, 3 more years. We do not know. But that is the reality of the Christian life. Maganda ng langit, pero nasa lupa pa po tayo. At habang nasa lupa pa tayo, inaasahan ng Diyos na tayo ay magkaroon ng tinatawag na good report. In simple terms, a good testimony. Tinatawag. Ano? Pag sinabing good testimony, hindi lang po yung patotoo na hindi tayo nagalit o hindi tayo na out of control. Ano? Katulad ng testimony ng kapatid kanina, di ba? Sa kalsada nga naman, talagang anything is possible. Okay? Minsan nga, nagbabarilan yan dahil sa kung ano-anong mga minor na mga kuwan na lumalaki. Ano? Kaya, sa araw-araw, whether sa kalsada, sa bahay, sa office, inaasahan na meron tayong magandang patuto. Hindi lang sa behavior, kundi sa dealing ng Diyos sa atin. Okay? Sabi ko nga sa inyo kanina, ako po naniniwala na ang araw hindi lulubog nang walang ginawa ang Diyos sa buhay natin. Okay? That is a testimony na tinatawag. Laging may ginagawa ang Diyos sa araw-araw. Kaya lang, pag ang mata natin, ay ikangay malabo na, hindi natin minsan napapansin ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Pag sabing malabo, na pinapalabo ng sanlibutan. Nalilibang tayo ng sanlibutan, napaprioritize natin ng mga material na bagay, tuloy hindi natin makita ang mga spiritual na blessing ng Panginoon sa atin. Kaya ngayon, mahalaga na magkaroon tayo ng good report. Ang mga bata, pag nag-aaral, inaasahan ng mga magulang magkaroon ng magandang grade. Diba? Every month or kung quarterly, kinukuha ang card, tinitingnan ng magulang. O, ganyan nga, anak, mana ka sa akin. Hindi yung pagmababa, mana ka talaga sa tatay mo. Yung mga ganon. Kasi nga naman, ang mahal magpaaral, tapos bagsak. So, inaasahan mo na maganda ang report card. Sa office, may mga sistema, may mga paraan ng pagsukat ng performance. Basis ng promotion yan, di ba? Tinitingnan, punctuality mo, performance mo, may mga record yan eh. Maski sa military, meron silang ganyan. Kasi nga, dito sa mundong ito, halos lahat sinusukat, mga kapatid. And a good report, a good performance, a good testimony is also expected of us in the Bible in as far as the Lord is concerned. Yung mga nauna sa atin, the elders, especially these na mga sinulat sa Hebrews 11, by faith, they obtained a good report. So, ang pamamaraan para magkaroon ng good report is by
faith. So let's begin our study. Number one, we have the power of the Word of God. The power of the Word of God. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Verse 3 of Hebrews 11. Through faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Gusto kong talasan ninyo ang inyong mga mata. Tutukan ninyo ang talatang ito. Okay? Tingnan nyo mabuti. Maski hindi kayo tumingin sa akin, tingnan nyo muna itong talatang ito. Ang sabi po ng talata, the worlds, meaning the whole creation, the whole universe, were framed or created by the Word of God. Let there be light, and there was light. Salita lang ng Diyos. Nala lang, nagkaroon. Yun ang ibig sabihin. Ano? Ngayon, so that things which are seen, nakikita, di ba? Were not made of things which do appear. Anong ibig sabihin? Itong mga nakikita natin na mga bagay, hindi yan gawa ng mga bagay na nakikita rin. Yun ang sinasabi ng talata. Kung di iyan po'y bunga ng mga bagay na di nakikita. Nakuha po ba ninyo? Halimbawa, sample lang kayo, panalangin. Nakikita mo ba yan? Faith yan eh. Pero dahil sa panalangin, nagkakaroon ka, magkakaroon ka, may makikita kang mga bagay na nabibilang bunga ng pananalangin o pananampalataya ng nananalangin. Mga kapatid, kung ano man tayo ngayon, kung sino man tayo ngayon, lalo na ang ating kaligtasan, ano man ang tinatangkilik natin, ano man ang bigay sa atin ng Diyos, huwag niyong susuluhin. Hindi yan dahil sa galing ninyo, sa husay ninyo, kundi may mga nanalangin sa inyo. Iyan ay tugon ng Diyos sa panalangin ng mga taong nagmamalasakit sa inyo. Halimbawa, si Pastor Recto, alam ko dahil pastor ako, alam ko yon. Ipinapanalangin ang inyong mga hanap buhay. Ipinapanalangin ang inyong mga pagsasama, ang relationships ninyo. So, minsan, nalilibang tayo ng sanlibutan. Naakala natin, nagkaroon dahil cause and effect. Ano? Nagkaroon dahil magaling ako, nagsipag ako. Tama din yon. Pero marami sa ating tinatangkilik ay bunga at gawa ng mga bagay na di nakikita. Yun ang sabi ng verse 3. Things that are seen were not made of things which do appear. Okay? So, paano natin makikita itong mga di nakikita? Verse 1. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. By faith. By faith. Kaya ngayon, ito po ang sistema, the power of the Word of God. Faith cometh, ano sabi? Sa Romans 10:17, by hearing, and hearing by the Word of God. You'd like to have faith, you need to hear the Word of God. You are listening to me right now for the very purpose of producing that faith afterwards. Kaya kayo nakikinig. Kaya kayo nandito ngayong hapon, ng kaninang umaga, nandito na kayo. Ngayong hapon, bumalik kayo. Ano ang goal? Bakit? Para magbunga ng pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At siyang pananampalataya yan, mamaya pag uwi ninyo, napakalaki ng papel na gagampanan yan sa buhay ninyo. Malaki ang nawawala sa isang Kristiyanong hindi nakikinig. Malaki ang nawawala sa isang Kristiyanong wala sa gawain. Bakit? Anong gagamitin niya mamaya? Bukas, sa makalawa. Anything that is not of faith is sin, sabi ng Bible. So gagamitan mo ng talino, ng laman, ng kwan, without faith. Pwede, pero sabi sa verse 6, without faith, it is impossible to
please God. Pwede sigurong umubra, kumita ka ng pera, but it does not please God. Pwede sigurong nagkaroon ka ng sales, pwede sigurong kumita ka dito, kumita ka doon, but it does not please God. Why? It is not a byproduct of faith. Naintindihan po ba ninyo yun? By it, the elders obtain a good report, whether he be Abraham, Noah, Enoch, Abel, Joseph, Moses, Jephthah, kahit na sino yan. By faith, they obtained a good report. At dapat ganun din tayo. There is no other way to obtain that good report but by faith. Kaya ngayon, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, kaya tayo nagdi-devotion, nagbabasa ng Bible. What's the goal? Para magkaroon ng faith. Sapagkat yan ang ating mata sa mga bagay na di nakikita. Yan ang magbubunsod sa atin para tayo ay manalangin, mag-antay, magtiis sa gitna ng pagbabata, pananampalataya. Do you have that faith this afternoon? The power of the Word of God. The power of the Word of God. Number 2, the pleasing of God by Enoch. Pupunta tayo sa mga examples na binigay. Itong mga taong ito ay nag-obtain ng good report. Okay? Simulan natin si Enoch. Okay, Enoch. The pleasing of God by Enoch. Verse 5. By faith, Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him, for before his translation, he had this testimony that he pleased God. Si Enoch po ay hindi namatay. Na-translate. Siya po ang parang type ng rapture. Pag sabi na translate, he did not see or experience death, kinuha lang siya ng Diyos. Reason? Because meron siyang testimony that he pleased God. Okay? Kinuha siya ng Diyos. Alam niyo, minsan iniisip ko, parang masarap yata yun. Yung hindi ka mamamatay. Alam niyo ba yun? Mahirap mamatay, magastos mamatay, di ba? Mamamatay ka na rin lang, magastos pa. At bago ka pamatay, gagastos ka pa, mamamatay ka rin lang pala. Ilang mga tao yun, ang gamot, ang mahal, ang ospital, ang mahal, ang doktor, ang mahal. Kaya pag hindi kayo nagkakasakit, blessing na po yan. Ano? Kaya nga minsan, pagka nagtanong, sino magpapatotoo? Lahat ng malakas dapat magpatotoo. Dahil blessing po yan, wala kayong sakit. May baka, maski may 1 milyon ka. Kung nagda-dialysis ka araw-araw, ang liver mo may problema, di ba? May mga bukol-bukol ka kung saan-saan. Hindi ka makalakad. Aanin mo yung 1 milyon. Doon na lang ako sa ulam ay tuyo. Ano? May dighay pa. Kesa yung maraming pera nga. Blessing na po yan na wala kayong sakit. Pero isipin ninyo, no? Halimbawa lang naman. Ito yung halimbawa. Ano? Abutan natin ng rapture. Gusto ba ninyo yun? Kasi ang rapture, yung dadagitin tayo, bigla eh. Di ba? Bigla. Tipid ka sa kabaong. Malulugi ang St. Peter's. Di ba? Tipid ka sa barong. Di ba? Yan yata ang barong ninyo, hindi pwede yan, kulay pula eh. Wala pa akong nakita, excuse me, na nakaburo na nakapula eh. Ano? Ewan ko, baka tradition ba yun? Kultura ba yun? Ano? Pero talagang nakaputi, usually nakaputi. Ano? Tipid ka sa kape, tipid ka sa mga cornic, di ba? Ilang gabi yun? Kukuha ka pa ng lupa, o kung i-cremate ka, magkano rin? Mahal din yun eh. Mabuti sana kung nasagasaan ka ng pison, dire-diretso na. Kung 1 taong ka pa, 2 taong ka pa sa ospital, ano, na pasok, labas, tapos tigok din pala ang labas. Ano? Wala. Ang daming pera. May mga ganun. Alam ba ninyo? Ang daming ganun. Talagang, gumagastos, ganun din lang ng palasuma. Kaya minsan yung may sakit, wag na nga ninyo akong ipagamot. Ano? Minsan nahihiya siya dun sa mga gumagastos, di ba? Wag na ninyo akong dalhin sa ospital. Ang iba nga, nagko-contemplate na eh.
Nagbibili na, pag ako nagkasakit, 120 na ako nagkasakit, huwag niyo dalhin sa ospital. Bonus na yun. May mga ganon. Kaya minsan hindi mo rin matitiis. But the point is, pinagpala si Enoch ng pagdagit dahil sa kanyang patutuo that he pleased God. Meaning to say, nabuhay siya by faith. Without faith, it's impossible to please God. Okay? Now, hindi ko sinasabi na pag tayo nagtapat, katulad ni Enoch, dadagitin din tayo. Hindi ko po tinuturo yon. Ang sinasabi ko lang sa inyo, ang Diyos may pagpapala sa mga Kristiyanong ang patutuo, sila'y nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. May blessing sa inyo ang Panginoon, mga kapatid. May blessing sa inyo ang Diyos. Kaya it always pays to please God. Hindi kayo manghihinayang, hindi kayo magsisisi na plinis ninyo ang Panginoon. Minsan may mga tao, plinis ninyo, di ba? Di ka, nakalimutan ka. Pero ang Diyos, no. No. Kaya pinagpala niya si Enoch. So I challenge you, patuloy kayo sa pagtatapat. Patuloy kayo sa pagdalo. Magdala kayo ng kaluluwa sa Panginoon. Mag-disciple kayo ng mga kaluluwa para sa kaluwalhatian ng Panginoon. This is how to please God. You live and walk by faith. The pleasing of God by Enoch. Number 3, the purpose of God in Abel. The purpose of God in Abel. Verse 4. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which you obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it, he being dead, yet speaketh. Iba naman tong kay Abel. Iba sila, magkaiba sila ni Enoch. The same faith, okay? The same faith. By faith Abel, by faith Enoch, pero magkaiba po ang sitwasyon. Kanina, yung kay Enoch, yung pagtatapat ni Enoch, tinapatan din ng Diyos. Dinagit niya Hindi na namatay. Okay? Walang pain na involved. Itong kay Abel, iba. Nagtapat. Faithful, by faith nga, pero napatay. At ang pumatay ay ang kanyang kapatid. Anong pangalan ng kapatid na pumatay? Yan. Si Cain. Pastor, nandali muna. Si Abel, nagtapat sa Diyos, nag-offer pa. Bakit pinabayaang mamatay? Ba't pinabayaang patayin? He was murdered by his own brother. At saka ang pagkakapatay sa kanya, alam niyo anong ginawa? Sinaksak ba? Pinukpok sa ulo? Anong bang ginawa? Imbestigahan ninyo yan. Okay, patawag natin sa NBI. Paalam natin paano pinatay. Anong palabas sa TV? Yung inaalam yung paano yung... Soko ba yun? Hindi, yung sa Amerikano. May ikon yan. Yan. Yung mga gano'n, CSI, paimbestigahan natin sa CSI, kung papaano. Pero nonetheless, itong si Abel, nagtapat, pero nadisgrasya. Oy, mga kapatid, pag tayo nagtatapat, alin sa dalawa pwedeng mangyari? Ayon sa purpose ng Diyos. Kaya nga, the purpose of God in Abel. May mga nagtatapat na nagkakasakit. May mga nagtatapat na pinagagaling. May mga nagtatapat na natutuluyan. May mga nagtatapat na nagkakaroon. May nagtatapat na nawawalan. Pwedeng maging Enoch kayo Lunes, maging Abel Biyernes. Depende sa layunin ng Diyos sa buhay ninyo. Tingnan nyo si Job. Nung una, ang ganda ng takbo. Enoch, ang dating, mayaman,
may mga anak, ang daming hanap buhay, daming pinagkakakitaan. Abay, biglang ginawang Abel. Nawala lahat. Isipin ninyo. At hindi lang yun, nagkasakit pa, di ba? Lipos ng bukol. O sabi nga nila, pigsa. Aba ko, anong klaseng pigsa yan? Ano? Hindi siya makaupo sa matigas. Kaya sa abo, umuupo. Isipin ninyo. Wala pang durog na styrofoam nung araw, kaya abo ang inuupuan. Pero paglipas ng ilang, ko kung taon o buwan, aba, binalik lahat ng Panginoon. Naging Inok na naman. Di ba? Hindi ko alam kung nasa stage kayo ngayon eh. Ang iba sa atin, Pastor, Inok kami ngayon. Inok. Maganda ang takbo. Medyo di naman ko, pero okay lang, sapat lang. May iba naman, Pastor. Kahapon pa ako, Abel. Talagang, buti na lang Sunday ngayon. Kung hindi, Pastor, talagang ako ikon eh. Kaya itong si Abel, bagamat patay na, gumagana ang patotoo. Yet being dead, he speaks. Ano ang patotoo niya? Na maski kayo nagtapat, pwedeng may masamang mangyari sa iyo, pero, patotoo yun. Nagpapalakas yun sa ibang Kristiyano. Nagiging hamon yan sa ibang Kristiyano. Di ba? Yun nga, kinuwento ko kanina, meron po kami member na may cancer. Ano? Nagtuturo pa ng bata sa Sunday School. Siya pa, tuloy-tuloy siya, tinuturuan pa niya ang children's choir namin. May time po yun, nag-church nakabonet. Kasi wala na siyang buhok. Alam niyo man, nagkukuan eh. Ang tawag ito? Lalagas yung buhok. Ako po walang cancer. Baka akala niyo ako may cancer. Okay? Pero hindi ako nagbobonet. Pero yung member namin, kasi babae, nagkukuan siya. Pero nagtuturo ng bata, gina-practice, parang wala. Malakas ang faith. Ang iba-iba, uupo na lang yan doon sa isang sulok. Pag ganun-ganon na lang siguro, o baka nag-aantay na lang kunin ng Panginoon. Pero siya hindi. Tuloy-tuloy lang ang paglilingkod at pagtatapat sa Diyos. Yan ang good report na tinatawag. Obtaining a good report. Meron pa ako naging member, pero wala na sila ngayon. Nasa Tarlac na. This happened, I don't know, 16? I lost track of the years, 16 or 18 years ago. Matagal na. Yung member kong ito, yung kanyang asawang lalaki, medyo may depression. Alam niyo ba yung depression? Como siya may trabaho, tapos yung lalaki, pag nagkakatrabaho, natatanggal, nade-depress siya. So siya nag-aalaga ng mga anak, yung lalaki. Kalahin ba naman yung isang araw na malengke, yung member namin, yung babae, pagbalik niya, yung kanyang bunsong anak nakasabit na sa binigti. Pati yung kanyang asawa nagbigti. Isipin niyo yun? Kayo man yung mabubula pagbukas mo ng pintuan, nakabiti na yung dalawa. Talaga naman. Hindi niya alam ang gagawin. Pero alam ninyo, sa araw ng libing, ako naglibing eh, sa araw ng libing, nilapitan ko siya. Sabi ko, kapatid, wala akong sasabihin sa iyo kasi kulang ang salita. I think I am so, at this point, as a human being, useless to comfort you. Sa Panginoon ka lang talaga pwedeng umasa. Ano yung sagot sa akin? Pastor, ako po'y hirap na hirap. Kung alam niyo lang kung gaano kasakit. Pero hindi ko po alam kung paano ko i-explain ang biyaya ng Diyos sa buhay ko ngayon. I am in pain, but I have peace. I am in pain, but there is grace.
Hindi ko po, pastor, maipaliwanag kung saan nang gagaling ang aking lakas. Imbis na ako mag-comfort, parang ako pa na-comfort. Parang ako pa lumakas eh. May mga ganon na Kristiyano. Yun ang magandang report, good report. Obtaining a good report. May purpose ang Diyos. Okay? Kaya mga kapatid, may mga araw, mahirap ang buhay, may purpose ang Diyos dyan. May mga araw naman, may ginhawa, may purpose din ang Diyos dyan. Kaya kung Enoch man o Abel man, you must obtain a good report by faith. You must have the faith that would please God. You do not know the problem bukas na darating sa buhay ninyo. You do not know the blessing din na dadating bukas. Whether it is a blessing or a problem, blessing lahat yon. Bakit? Because you will face it by faith. You have the faith to see it the way God sees it. The purpose of God enabled. Number 4, the preparation of Noah. The preparation of Noah. Sipin niyo, isang faith, iba-iba ang experiences nila. Ano? Verse 7, the preparation of Noah. By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. The preparation of Noah. How did Noah obtain a good report? Paano? By preparing an ark. Why did he prepare an ark? Ayon sa verse 7, he saw things not seen as yet. Paparating pa lang, nakita niya na yon. Ano yung paparating? He was warned of God about this. The flood. Napapatay sa lahat ng tao maliban sa kanyang pamilya. Future pa. How many years pa? Ilang taon nangaral si Noah? O i-research yan, ha? 120 days, 120 months, 120 years, ilang taon ba? Diba? Matagal pa yon, matagal pa! Pero dito sa verse 7, he was warned of God of things not seen as yet. Alam niyo kung bakit napakahirap pakinggan ang warning ng Diyos? Hindi nakikita eh. Sabihin mo sa Kristiyano, kapatid, yung pag-absent mo sa church, hindi yan maganda. Isang araw, nako, hindi makikinig. Hindi makikinig. Bakit? Matagal pa yun eh. Pangaralan mo, anak mo. Anak, huwag kang ganyan. Isang araw, magkakaasawa ka, kakaanak ka. Ano? Mahirap yung ganyan, trabaho mong ganyan. Alam mo, papakinggan ka? Ah, hindi. Hindi nila makita, hindi nila maintindihan. Malayo pa eh. Yung mga may faith, pag winarningan mo, kikilos. Yung mga may faith, pag tinuwid mo, magsasubmit. Yung mga may faith, when you warn them about chastisement, when you warn them about the wrath of God, ay maggalit ng Diyos sa ganyan, makikinig. Kasi, tingnan ninyo, how was he warned? He was warned of things not seen as yet. Faith is the evidence of things not seen. That includes warning. That includes chastisement. Ang dami sanang Kristiyano na spare sana tayo ng maraming problema kung nakinig lang tayo nun. Kung may faith lang tayo, na pag winarningan tayong wag, hindi, matigas ulo natin eh. Diba? Ang gusto natin, itong gusto natin. Yung kausap natin may baril o may patalim. Aaten ka o hindi? Aaten na po. Yun ang gusto natin. Antimano, saksak agad. Pero yung, kapatid, alam mo, yung lagi kang absent sa church, nako, sisingilin ka ng Panginoon dyan isang araw, ay, walang talab yun. Matagal pa yung patalim na yun eh.
Nakuha niyo ba ang ibig ko sabihin? Pero pag tinutok mo na dito, opo, mamaya, anong oras ba yan? Pupunta. Yung may faith, hindi mo kailangan tutukan. Yung may faith, hindi mo kailangan takutin. Takot na yan eh. Because of the faith. Ang faith po, hindi lang yung, Lord, bigyan mo ako. Kundi ang faith, Lord, natatakot po ako sa pwede mong gawin. Iyan ang may faith. May mga Kristiyano, walang ganong klaseng faith. Si Noah meron. Ano nangyari? Naligtas ang kanyang sambahayan. Dahil sa maski napakalayo pa ng mga mangyayari, kumilos na siya. He prepared an ark. Mga magulang, maliit pa ang anak ninyo. Malayo pa yan. Maghanda na kayo ngayon pa lang. Sanayin na ninyo sa church. Sanayin na ninyo sa Bible. I-train na ninyo sa panalangin. I-train na ninyo na nagsa-Sunday school. I-train na ninyo na nagagamit at naglilingkod ng Panginoon. Maski malayo pa. Because that is faith. That is faith. You prepare now. That is one way of obtaining good report. Number 5 and last, the patience of Christians. The patience of Christians. One of the better ways to know if we obtain a good report is through patience. Hebrews 10:36. Hebrews 10:36. Actually, ang Hebrews 10 and 11, magkasama po yan sa context. Pinutol lang eh. Hebrews 10:36, the patience of Christians. For you have need of patience, that after you have done the will of God, you might receive the promise. Ang problema, actually hindi problema, pero problema natin bilang mga tao, sa pangako ng Diyos, yung mag-antay. Tingnan niyo, may promise na binanggit eh. After you have done the will of God, you might receive the promise. Okay? So, patience, will of God, and then promise of God. Marami sa atin, may mga pinanghahawakan tayong pangako ng Diyos. Pero ang pangako ng Diyos hindi mangyayari nang hindi nyo nagagawa ang kalooban ng Diyos. At pag ginawa nyo ang kalooban ng Diyos, kailangan nyo dyan ang pagtitiis. Patience. Naintindihan ninyo? Kung merong blessing ang Panginoon sa inyo next year, tsatsagain nyo yan mula ngayon. You will be patient. Maski tingin ninyo parang walang nangyayari, pastor. Parang naboboring na ako. Parang ganito na lang ng ganito. Routine. Parang ritual na lang ang pagpunta ko sa church. Parang there's nothing that excites me. Gone is the thrill. Gone is the anticipation. Patience kasi ang gusto ng Diyos na maranasan mo. Hindi mo naman pwedeng tawagin patience excited. Ano ba naman na patience yan? Nakakita ba naman kayo ng taong patient pero excited, on fire, ganado? Hindi. Ang patient, yung walang maramdaman, nabobor na, naaantok na siya. Pero sige lang, tsaga-tsaga. Yan ang patience na tinatawag. Because you will not be laughing every day for 1 year. Hindi kayo lagi mai-entertain araw-araw. May mga araw na kayo talagang babagsa, may mga araw na kayo manlalata, may mga araw na kayo maduduhagi, may mga araw maglulupay-pay kayo, may mga araw balilig ninyo. You need patience when that time comes sa buhay ninyo. Magtiis, magantay, magtiyaga, sapagkat ang nangako ay tapat. Tapat ang nangako sa atin. I'll give you a good example. Genesis chapter 2. Buksan natin. Genesis chapter 2. And we will close with this. Marami sa inyo alam na alam ang kwentong ito, pero meron ako ipapakita sa inyo baka hindi nyo napapansin. Genesis chapter 2, ito yung tagpo na pinagbawalan ng Diyos, di ba? Ang
si Adan na kumain, di ba? So let's read. Ano? Genesis chapter 2, verse 9. And out of the ground, nakita na ninyo? Out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. Yan ang unang category. And then, the tree of life also in the midst of the garden. And the tree of knowledge of good and evil. Verse 17, ito ang command ng Panginoon, utos. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. The rest you can. Verse 16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. So lahat pwedeng kainin maliban sa tree. Ano klaseng puno yon? Of the knowledge of good and evil. Doon sa garden, ilang klaseng trees or tree, whatever, ay nakatanim. Lahat ng trees na nagbubunga, and then tree of the knowledge of good and evil, and the tree of life. Binasa natin kanina sa verse 9, di ba? Eto tanong. Di madaming puno. Madami, ha? Madami. Isa lang ang tree of the knowledge of good and evil. Isa lang ang tree of life. Marami yung mga punong nagbubunga. Kung itong si Eva, isama na natin si Adan at si Eva, naging patient. Patient. Ano niyo ba yun?